napagpakakamala na ako ng buntis kahit hindi naman ako buntis. So this is what my tummy looks like. Ito yung vacation ko. Literal na vacation. Masos. Hello mga mamang, ayan. So, it's very been a while now at na-miss ko kayo guys. I'm back again for another video regarding my myoma journey. So, it's been 2 years already since I've shared to you guys that I was diagnosed with myoma. See, that was year 2022. Ayan, so I was diagnosed with myoma and 13 cm yung kalaki. Kung gaano siya kalaki. But anyways, bakit nag 2 years pa at tumagal pa bago ako nagdesisyon na, as you can see here on the title, I am going to undergo a surgery, open surgery. So for those ladies na nag-worry regarding sa myoma, don't worry guys kasi you're not alone. And the purpose of this video is to share to you my experience and for the awareness of everybody na wag kang matakot kasi hindi ka nag-iisa. Anyways, yun guys. So gusto ko lang i-share yung myoma journey ko. And by the way, yung mga nagtatanong at nag-update sa chickenpox video ko guys, don't worry, I'll be updating to you guys. And sa mga nagwo-worry pala kung yung scar ng face nyo ay talagang maglalala sa sa chickenpox. As you can see here, ito na yung bare face ko guys after the attack of chickenpox last, I think that was 2019. So ito na ngayon yung mukha ko guys. So sa ito pimple ko lang to, pimple ko lang to, but ayan, so parang wala nang chickenpox na nangyari sa akin. The reason why I decided to do an operation because ang laki niya. So ipapakita ko sa inyo mamaya sa mirror kung gaano na siya kalaki. At parang ano na siya parang napagpakakamala na ako ng buntis kahit hindi naman ako buntis. Ayun. So, yeah. Guys, ayan, so ipapakita ko sa inyo kung ano yung itsura ng tiyan ko. Ayan na siya guys. So, dati hindi pa siya ganito. Nasa ibaba pa lang siya ng puson when I found out that I had a myoma. But now, after 2 years, ito na itsura niya. Okay, so this is Tuesday right now. 1 day left before my admission tomorrow. So, ito na siya guys. Pasensya na may tumatahol sa labas yung aso ko. Kasi si Papa, andito na. Nakabalik na siya. So, this is what my tummy looks like. So, dito ako ngayon sa room ko. Wala siyang TV. So, ako ngayon sa aking mismo private room. Ayan. So, hindi pa ako nakapalit ng damit kasi kailangan palitan yung t-shirt ko para hindi maging difficult mamaya sa for the gown. Palit ako mamaya ng gown. So, tatanggalin siguro yung bra ko. Gusto ko na matapos talaga to para makapapahinga na ako ng todo-todo talaga. Ito yung vacation ko. Literal na vacation. Nasa hospital. Ayan, nagpalit na ako ng aking hospital gown. So, kakain muna ako. So, guys, this is it. 2 days before the operation. Yes.
So, yun, ito na dinner time. I think guys, tomorrow or maybe on the day mismo ng aking surgery, hindi ko alam kung makapag-film pa ako. Pero just stay tuned lang guys. Kasi baka makapagkuha pa ako ng clips prior to my surgery or maybe after. Tingnan natin kung hindi pa ako drowsy. Pero, kain muna tayo guys ang dinner. Tumulong na ako siguro kakabitan ng Dextrose. Kasi, in preparation of my operation, so yun, pwede pa ako mag-galaw-galaw ngayon. So, tomorrow, I think, yun nga. Mixed emotion na to, mga beshi. Opo, kapag nasa hospital ka po, wala kang magagawa talaga sa ulam mo. Kasi ito yung binigay nila sa atin. Good morning, guys. Yung buhok ko, ang gulo-gulo na. Liligo ako mamaya. Buting wala pang Dextrose na nakakapit na yun sa akin. Pero, this is one day left before my surgery. And by the way, guys, yung time ng surgery ko pala tomorrow is 5 a.m. So, madaling araw na ako yung first case nila ni doctor. So, yung procedure, ewan ko, bahala na. Mamaya siguro magiging early yung early yung pag-sleep ko mamaya. Pero kailangan, i-change ko na to. Ayan, yung sitwasyon ko. Buti na lang may pillow na ako. Tapos, right now, si mama at si papa ay nagpa-process ng aking blood. 2 bloods or 2 units of bag of blood for possible transfusion. Pero, hopefully, and praying, hindi na kailangan. Pero, kailangan nasa ready na yung blood for just a possibility of transfusion. And yun guys, wala naman akong nararamdaman, pero andito yung tummy ko, ayan. Talagang parang may anak ako, no? Malaki talaga yung tiyan ko, oh my God. Pero guys, parang may anak lang ako, no? Manganganak ako. Ayan, i-manifest nga natin yan. Sana next year, no? Sige, ibalita ko kayo, guys. But anyways, okay ako ngayon. So, inaantay ko lang sila mama na pumunta na dito. Mag-isa lang ako natulog kagabi. In fairness, kayang kaya po. Basta. Ayan. So, update lang. Day 1. 1 day left na pala. 1 day left. Bye. Hi guys. So, kahapon lang ako anong tawag dito? Kahapon na yung surgery ko. So, it's been day 1. This is day 1 of my recovery. And, by the way, yung anesthesia na ibinigay sa akin is epidural and spinal anesthesia. But good thing is si doktor, yung anesthesiologist ko, nagbigay ng tawag dito, nawala na ako kasi nung dami nagme-message sa akin ngayon, nagbigay ng sedative sa akin. So the whole procedure, nakatulong po ako. And then, meron na akong binder dito sa tiyan. Naglagay na ako ng binder, tapos nakakatheter ako ngayon. Pero good thing guys, because after surgery pala, it is a requirement na kailangan makautot ka and maka-able ka na para ma-remove na yung catheter. Kaso lang, na-reinsert yung catheter ko kanina kasi kinumbulsion ako afterwards kasi hindi pa marunong yung urethra ko na mag-release ng urine, ng kusa due to catheter. And prone din ako sa UTI kasi I have already an experience of UTI. So, ayun. So, I'll be updating you later on, guys. And right now, pwede na ako mag-soft diet. So, yung kinakain ko is, nung una, first hour of my recovery after surgery is water. Sips of water na muna. And then, gumagalaw ako at tinitrain ko yung sarili ko na gumalaw.
bawal lang steady sa isang lugar. And then, kahit mahirap siya actually guys. Ito na yung ano ko. Ewan ko ba kung pwede pakita yung ano, yung operation ko, pero pinagbawal kasi sa akin. So, just visualize guys na para siyang brain ng tao. Yung itsura ng aking ano, sa brain ng tao. Day 5 already here sa hospital. And ito, tinatry ni doctor na maging maayos yung aking mga stitches, yung tahi ko, kasi medyo may nagka-problema na sa tahi. Pero iniingatan ko talaga sa sarili ko na hindi mag-cuff. Pero kailangan, in order to prevent that, kailangan kong magkaroon ng 30 minutes on the left side, and then another 30 minutes on the right side, and then mag-flat na naman ako. Kasi kailangan iwasan natin yung pneumonia sa bed. Ayun, so nag-aral ako kung paano mag-scatter pala ngayon. Dahil na-admit ako dito, nag-aral ako kung paano maglaro ng scatter at nanalo ako in fairness. Pero yun, yan yung libangan ko ngayon. Tapos, right now si mama ay nasa first floor to process my billing. And yun guys, grabe yung experience ko. Pero kahapon, basta i-update ko lang kayo guys kung nandun na kami sa bahay. I think mamaya kami or maybe tomorrow kami uuwi. Sana makauwi na kami. Pero yung struggle ko ngayon is yung catheter ko hindi pa pwede matanggal sa akin dahil sa incident kahapon na nagka-problem yung urinary bladder ko nga. I am unable to secrete urine by my own after insertion or the insertion of the catheter. So kailangan ayos pa rin or mag-bed rest or bladder training pa pala ako. Hindi bladder training. Kailangan ko mag-bladder rest. So for almost 2 weeks daw. 2 weeks or 1 week. Yung catheter ko na kahit nakauwi na ako, pero andito pa rin yung catheter ko sa akin. Oh my gosh, kailangan ko talaga na kayang-kaya ko na at magiging okay na yung urinary bladder ko, urinary bladder, na makapag-secrete ng urine ko by my own dahil nabugbog daw siya during the operation, because yung urinary bladder ko ay nasa unahan ng aking myoma. So pag tanggal ng myoma ko, siguro nasandal yung urinary bladder ko sa nagka-apekto sa pag-ihi ko ngayon. Yun yung problema natin ngayon. And then yung stitch ko dito, bawal na ipakita kasi sabi ni doctor, bawal. So ayun guys, just for an update to you. And then tinanggal na yung heplock ko dito, pero meron pa akong heplock dito for IV push ng mga medicines na ilalagay nila through my veins. Ayan, so ito na. Ayan, ito natin guys. Good morning. Kaya natin to. Iniiwasan ko mag-ubo. Bye. Hi guys. So this is the last day at the hospital. So pinaprocess lang na yun na mama yung aking billing, and then it's almost parang 6 days kami ata dito. Parang Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, Monday, 6 days. So medyo kailangan na namin i-process yung aming bill para makauwi na ako. Pero uuwi ako na merong Foley catheter sa akin na nakakabit, because I'm on a bladder rest right now kasi medyo nabugbog talaga yung bladder ko. So kailangan 1 week pa magstay yung Foley catheter sa akin
bago tanggalin siya. So, right now, nakabihis na ako, ready na to go. Hopefully, makauwi na rin. And, naglagay lang ako ng parang show ni mama. Para hindi ako ginawin dito. Yung mga gamit namin, ready na rin. Pero, nasa side ko ngayon yung Bactidol. Ng Betadine spray. And then, yung Bactidol. Ito. Kasi medyo yung dito ko super itchy niya. So, iniiwasan ko talaga mag-ubo ngayon kasi nakaka-stress siya sa tiyan ko. Tapos, finally, kanina, in-struggle pa ako makapagpupo kasi hindi ako pag-release ni doctor or i-discharge si doctor kung hindi pa ako makapagpupo dahil daw sa anesthesia. So, kailangan malaman na yung mga intestines ko at mga organs ko ay nag-work well. So, yung urethra ko, kailangan talaga mag-work well bago siya tanggalin yung Foley catheter. So, for 1 week, may catheter po ako nakakabit. So, for sure, 1 week, another week of staying at home, walang labas. Yun, literal talaga na yung vacation ko talaga nasa bahay at nasa hospital. But it's okay. Kasi total talagang super rest talaga ako ngayon eh. I'll be updating you guys. So later on, for sure, makalabas na kami dito sa hospital. That's it for now, guys. See you later. Hi guys! So, kamusta kayo? So, na-discharge kami sa hospital last Monday. So, it's been 4 days already. And 1 week na yung aking surgery. Yung tahi ko is 1 week na. Okay. So, nung first time ko na na makita yung incision ko, guys, talagang wala lang. Hindi ko na lang iniisip kung ano ba nangyari sa akin or whatsoever. Basta yung importante ay natanggal na talaga yung myoma ko. At mabuti na lang kasi na-save talaga si uterus ko and at the same time na-save si ovary ko. Magaling talaga yung doktor ko na highly recommended ko talaga siya. And by the way, yung incision pala na ginawa sa akin is hindi siya pa horizontal like the usual na CS na incision sa mga buntis. Ako naman, hindi naman ako buntis, pero pinagkamalan lang lagi. So, at sa kalakihan ng aking myoma, medyo mas malaki yung incision sa akin. That is supposed to be laparoscopy lang yung procedure na gagawin sa akin. Kaso nga lang, medyo malaki yung myoma ko. So, nag-go kami for open myomectomy. Buti na lang pwede na ako mag-ubo o makaubo. Nung last time pa kasi, talagang nababahala ako kasi fresh pa yung incision ko, pero tinitrigger talaga ako ng ubo. Kaso nga lang, it is normal pala to have a coughing reflex after the surgery because it enables your body to expand your lungs and your diaphragm. Wow, diba no? But kailangan may support yung tummy mo. So yung ito pala yun, guys. Oh. Ayan. I do have the binder na. Finally, si Shopee. Dahil sa fast delivery nila, guys, dumating siya kahapon. So, it really did help me na hindi na mag-worry every time mag-ubo ako. O mag-hatching, mag-sneeze. Yung commercialized na binder, kagaya nito, talagang hindi siya actually advisable para sa mga C-section kasi medyo maluwag siya sa akin, guys. So, pero depende kasi may mga sizes kasi to. So, yung nabili ko is large. So, hindi siya masyado, hindi siya masyado fit sa akin. That is why,
very nabahala talaga ako nung time na hinahatching ako at inuubo ako. So, ay ganun. So, anyways, okay na ako ngayon, guys. Nagtatry ako mag-mobilize ngayon. 4th day ko ngayon. So, nagtatry ako. Kasi marami din nagsabi sa akin na mas gagaling ka kung nandun ka na sa bahay niyo. Kaya ganun. Pero, guys, so, yung hospital na tag ko, andito pa rin. Nakalimutan ko tanggalin, mamaya tatanggalin ko na. Okay, so, I do the dressing by myself. Iniiwasan ko lang umubo talaga. And, pinopromote ko yung circulation ng bloods surrounds my scar. So, minamassage ko siya, pero hindi ko siya talagang hinihita. Parang, ginaganon ko lang siya. So, ayun. In my conclusion, somehow, yung experience ko, it's very, okay. As long as magaling yung doktor mo, at talagang kahit fully paid ka na, so, hospital bills and sa doctor mo, talagang inaalagaan ka talaga nila. Yun yung gusto ko talaga sa doctor ko ngayon. Hanggang ngayon, pina-follow up niya ako kasi the most fragile part kasi, guys, is yung after surgery. Yung recovery period or yung healing stage na. Yan yung most fragile talaga, guys. Example, yesterday, nagkaroon ako ng fever at medyo nafe-feel ko parang trangkaso. Dahil siguro sa 3 cases. Maybe because of the healing of my uterus inside, and maybe because of sa infection, sa wound ko, or sa tahi ko, or maybe sa aking mismong catheter. Kasi hanggang ngayon, meron pa akong catheter. Nagka-problema ako. Ang tindi talaga ng sakit, guys. Hindi ako nabahala sa tahi ko, pero nabahala talaga ako sa bladder ko. As in, hindi ako makapag-ihi ng kusa. So, ayun, nagka-problema ako. Pero sa ngayon, hopefully matanggal na siya this Saturday. And I'll be updating you guys with the following na mga vlogs that I'll be posting here. But right now, I'll be ending this vlog, guys. And I'm just sharing this to you. Kasi gusto ko ma-share talaga yung experience ko with my surgery. This is my first ever time surgery. Kahit hindi pa ako nanganak, pero parang feeling ko talaga, pero mas lala to kasi mas malaki yung scar niya. Mas malaki yung incision. Pero hindi, I'll be doing some things in order to aid my scar. Hindi siya maging malala yung scarring ng aking tissues. Ayun, so I hope nag-enjoy kayo, guys, sa vlog ko ngayon. Kahit medyo limited lang kasi protocol health yung hospital protocol kasi minsan may mga masisela na mga images na hindi ko pwedeng ipapakita sa inyo. Ipakita ko siya pero naka-blurred lang siya. Kasi minsan nagagalit yung mga si YouTube or si TikTok, ayun. So ganun. So mga protocol and even the hospital siguro. So hindi allowed na ipapakita talaga yung procedure or whatsoever. Basta guys, okay ako ngayon. Basta guys, always hydrate yourself, eat plenty of greens, mga gulay, and then drink plenty of fluids, and then have a plenty of rest. Wag muna mag-cellphone, wag muna mag-social media para iwas stress. And at the same time, kailangan ng matinding pahinga talaga, guys. Super timing talaga yung vacation namin mga guro this June. And ito ako ngayon. Thank God, na-survive po natin yung pinakamalaking myoma na nangyari. Ewan ko kung pinakamalaki yun, pero for the record siguro, isa sa pinakamalaki. So, survived. And, flat tummy na po tayo ngayong mga person. Basta, I'll be keeping updating you guys sa social media ko. Pasensya na, medyo nahihirapan pa ako magsalita. Kasi sa ubo ko, ayun. So, mabuti na lang may binder ako ngayon. That's it for today, guys. I hope you had enjoyed this vlog. And I'll keep you posted, guys, sa Facebook page ko. Sa Facebook ko mismo, sa lahat ng mga social medias ko, guys, napopost talaga ako for the update.
Most especially sa TikTok ko, sa Instagram, yan. So, all the links will be put here on the description box below. And maybe for the next succeeding vlogs, I'll be updating you on what will be the routine that I'm going to do in order to protect my stitches, to heal my stitches, and at the same time to recover from scarring. Ayun. To recover from the incision. Ayun. So, that's it for today. Thank you guys for watching, and I'll see you next time. Bye!